Ayan guys yung ano niya, oh, Jade Market, then yung Tin Hau Temple. Tara, punta natin. From dito sa Nathan Road, dito sa MTR Station, Oyomate. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog! Hello everyone! Today's video guys, i-share ko lang sa inyo kung paano nga po ba nagpapasahod ang mga employer dito sa Hong Kong. Okay? Ano mga ways or ano mga ginagamit nila para magpasahod sila sa mga katulong nila. Okay. Meron po ditong cash payment. Okay, tulad ko, cash payment po ako. So, depende sa inyo guys or depende sa amo nyo kung kailan kayo dumating dito sa Hong Kong. Ang nangyari sa akin, nung dumating ako dito, alanganin buwan. Okay, so dumating ako dito ng 21. Ang ginawa ni amo, binayaran niya yung 21 mula ng 21 hanggang katapusan. So, nagkaroon ako ng sahod agad nung dumating ako dito ng 11 days. And then, nung the next month, so buo na po yung sahod ko. In-adjust ni amo, binayaran niya agad ako ng ilang araw para sa next month ay buo na po yung sahod ko. Kasi dito sa amin, ang pasahod ni amo ay every end of the month. Lahat po kami, end of the month. Okay? So, cash payment po kami. Wala po kami nare-receive na pay stub or anything. Magpipirma lang kami na na-receive na namin yung sahod namin buwan-buwan. Okay? So, mayroon po kami katibayan na kami ay nakatanggap na ng sahod at naibigay na po ni amo yung sahod namin. Sa iba naman, nagbibigay po sila ng pay stub. Okay? Meron silang, mayroon binibigay yung mga amo nila na katibayan na nakapagbigay sila ng sahod. So, iba-iba guys. Sa amin, pipirma kami kung na-receive na namin yung sahod namin. And then, meron din po other ways po na nagpapasahod ng mga employer dito sa Hong Kong ay bank transfer. Okay? So, ang ginagawa ng mga amo sa katulong, pinag-open sila ng bank account. Tulad doon sa friend ko, nung dumating siya dito sa Hong Kong, ay nag-open po siya ng Hang Seng Bank para doon po ipapasok ng amo niya yung sweldo niya buwan-buwan. Okay? So, ang nangyari din sa friend ko, di ba, bank transfer nga siya. Dumating siya dito sa Hong Kong ng December 10. Ang sahod niya rin ay January 10. Okay? December 10 to January 10 yung sahod niya. So, nagsumahod siya ng January 10. So, hindi ginawa ng amo niya na bayaran yung mula December 10 hanggang katapusan. But, hindi po ganun ang ginawa ng amo niya. Inantay niya po na magsambuan muna siya, saka po siya sa sahod. Okay? And then, meron din po guys na other ways yung post-dated check. Mayroon din amo na nagbibigay ng post-dated check. Kaso nga lang may clearing days po ito. So, hindi nyo pa agad-agad makukuha itong sahod nyo kasi kailangan pa po ng clearing days. Okay? So, 3 days po ito bago nyo po makuha yung sahod nyo. So, mahirap yung post-dated check, diba? So, maghihintay pa po kayo ng araw para makuha nyo po yung sweldo nyo. Dati ganyan po yung nangyari dun sa kasama ko na in-issuean siya ng post-dated check. Dahil nga hassle, sinabi niya kay amo na hindi na lang siya magpa-post-dated check. I-cash na lang para mabilis at mapadala agad sa Pilipinas. So, di ba guys, iba-iba talaga yung ways ng mga amo dito kung paano sila magpasahod sa mga katulong nila. Ang mas maganda talaga ay cash payment. Kasi makukuha mo agad yung sahod mo, hindi mo na kailangan pumunta ng bangko, hindi mo na kailangan maghintay ng clearing days para makuha yung sahod. Pwede naman nyo siguro guys i-suggest sa amo nyo na i-cash na lang nila para hindi kayo ma-hassle din na kayo kailangan nyo pumunta ng bangko para ma-withdraw yung sahod nyo, para mapadala nyo kasi maghintay na po talaga kayo ng araw para po makuha yung sahod nyo. Okay, yan po yung mga paraan kung paano po magpasahod yung mga employer dito sa Hong Kong. So, iba-iba talaga guys, iba-iba ang pagpasahod dito sa Hong Kong. Hindi po tulad sa Pilipinas na every 15 at 30 ang sahod ng mga workers sa Pilipinas. Okay, dito, monthly. So, depende na lang kung kailan ka dumating. Yun po ang start ng counting ng araw ng sahod mo. Okay, maghihintay ka ng isang buwan bago ka sumahod. Okay, so iba-iba mamaraan ng mga employer dito kung paano sila magpasahod sa kanilang mga katulong. So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo kung paano magpasahod ang mga employer dito sa Hong Kong at kung paano kami sumasahod dito sa Hong Kong. So, guys, if you find my video helpful, please paki-subscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan niyo po yung mga video ko, please paki-click naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga updated kong video or mga upcoming kong video. So, yun lang guys. Thank you for watching. Good luck. Bye. God bless us all. Exit C. Lakarin natin.